biktima ng baha sa Kalasyaw sa Pangasinan, kaya meron ng mga nagbabalsa. Habang ang palengke sa Dagupan City, nakumistulang floating market. Mula sa Dagupan City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, tuloy-tuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga major river system sa Pangasinan lalo pat may mga ilog ng umapaw na dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya. Halos umabot na sa bubong ng kainan na ito ang baha sa Barangay Lasip, Kalasyaw, Pangasinan. Pinasok ng baha ang daan-daang kabahayan sa barangay, kaya ang mga residente nagbabalsa na lang. Kaninang umaga, nirescue ng otoridad ang ilang residente sa barangay dahil sa lakas ng agos ng baha. Compared po sa nakaraang taon na baha, medyo mataas po ito at the same time, mabilis po yung pagtaas ng tubig. Sa monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, umapaw na ang Marusay River. Sa ngayon, 17 barangay nang apektado ng pagbaha. May mga residenteng kasalukuyang nasa mga evacuation center. Sa ngayon po, naghahanda po yung Langapan at ang buong lokal na pamahalaan po ng Kalasyaw. Magkakandang po tayo ng forced evacuation sa ating mga low-lying barangays. Baha rin ang dinanas ng mga bahay sa tabing ilog sa Dagupan City. Kabilang sa Cheryl na ngayon lang daw pinasok ng baha ang bahay. Sobrang lalim kasi yung tubig ngayon. Di ko nga po alam kung paano ko i-risk ko yung mga anak ko. Kasi po napasukan na po yung mga kwarto nila. Pinasok na rin ng baha ang ilang iskinita. Halos malubog na ang mga nakaparadang sasakyan sa bahaging ito ng barangay. Ang ilang residente, minabuting magtanggal ng basura sa kanal upang maibsan ng baha. Tila naging floating market naman ang Magsaysay Fish Market dahil sa taas ng baha. Sa kabila nito, tuloy lang ang operasyon ng pamilihan. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa Barangay Anolid sa Mangaldan. Lumulusong na sa baha ang mga residente na pupunta sa bayan. Mahigit 1,700 na kabahayan ang binabaha ngayon sa Barangay Anolid at posibleng madagdagan pa ito kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan dulot ng habagat. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Anolid Elementary School. Nakita po namin na talagang yung level po ng tubig pataas ng pataas. Kung hindi po namin na ituloy yung dredging na doon sa Purok 1 hanggang Purok 6, malamang sa malamang hindi lang ganyan po yung level ng tubig ng baha. Mel, nakastandby ang mga rescue personnel ng PDRRMO, ganun din ang iba